Una sa lahat, malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Rumagasa ang putik sa ilang lugar. Sa dagat na ito, kita ang malakas na hampas ng alon. Apektado pati ang isang dike na nawasak ng tubig. Lumubog din sa baha ang isang eskwelahan. Ang buong detalye sa bahang dala ng bagyong Opong, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mainit na balita ngayong gabi, Baguio Mayor Benjamin Magalong nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Bagyong Opong magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang bukas, habang sa pagpasok ng Oktubre, dalawang bagyo posibleng magsabay. Congressman Zaldico na nasa Europe daw uuwi ng bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Muntik na nga bang magka-kudeta? Armed Forces Chief Romeo Bronner inaming nasubok ang katapatan ng militar sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon noong September 21. At sa pabaong Pampa-Good Night, ang dalawang bayawak na PDA sa Yakapan. Biglang nagbitiw ngayong gabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Wala pang 2 linggo yan mula nang italaga siya sa posisyon. Nag-resign siya ngayon effective immediately. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Magalong na ang mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa mismong kondisyon ng kanyang appointment. Anya, ito'y nagpapahina sa mandato at papel na pinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong, may mga sitwasyong nakapaglalagay ng duda sa tunay na kalayaan or independence ng ICI dahilan para hindi na raw siya makapagsilbi ng may integridad. Pero ginit din ni Magalong, kailanman ay hindi niya pinabayaan at hindi niya papabayaan ang pangunahing responsibilidad niya bilang alkalde ng Baguio City. Bago pa man malaman ng publiko ang resignation ni Magalong, kanina sinabi ng Malacanang na kilikilala nilang ambag ni Magalong sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Sa kabila niyan, hindi raw gugustuhin ni Pangulong Bongbong Marcos na makaligtaan ng alkalde ang kanyang mga kababayan sa Baguio City. Ito raw ang dapat niyang unahin at hindi raw kailangang ubusin ni Magalong ang oras niya sa ICI. Nakabantay ang buong pwersa ng News 5 sa mga lugar na apektado ng bagyong Opong. 6 na beses nang naglandfall ang bagyo at patuloy pa rin nagpapaulan. Nasa Sorsogon si Ian Suyo at mag-uulat sa hagupit ng bagyo sa Kabikulan, partikular sa Masbate na pinakanapuruhan ng bagyo. Si News 5 Visayas correspondent John Roa mag-update sa sitwasyon sa Cebu. Dito sa Metro Manila nakabantay sa mga stranded na pasahero sa PTEX at iba pang transport hub si Rainiel Pawid, habang si JC Cosico ang magbabalita sa mga landslide-prone area sa Batangas. 14 na ang kumpirmadong patay sa pananalasan ng bagyong Opong base po sa pinahuling bilang ng NDRRMC. 3 dyan ay nasa Masbate na sinasabing pinakanapuruhan sa pagtama ng bagyo. Nasira rin ang maraming bahay at mga simbahan doon, pati na mga poste ng kuryente. Pero hindi lang Masbate ang nakaranas ng hagupit ng bagyong Opong sa Kabikulan. At live mula sa Sorsogon, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Mayan, wala nang pag-ulan o malakas na hangin dito sa Bicol Region. Subalit, kitang-kita ang mga naiwan netong epekto sa mga probinsya rito, partikular na sa Masbate. Bakas sa kalsadang ito ang pinsalang dinulot ng bagyong Opong. Bumagsak ang mga naglalakihang poste at kable ng kuryente. Halos hindi tuloy madaanan ang kalsada. Bukod dyan, may ilang poste pa ng kuryente ang bumagsak. Maingat tuloy ang pagdaan ng mga residente at motorista para hindi madisgrasya. May mga bahay din na napuruhan. Ganito rin ang sitwasyon sa kalapit na lugar ng syudad. Nagkabuhol-buhol din ang mga kable ng kuryente. Napuruhan din ang gasolinahang ito. Nagkalat din sa daan ang ilang puno. Nilipad din ang mga yero ng bahay sa Medina Street. Halos wala na ring natira sa nawasak na bahay na ito. Nagbayanihan naman ng mga residente ng lungsod para i-rescue ang kanilang kababayan na nadaganan ng puno. Kahit ang simbahang ito sa Batuan
nasira rin ng bagyo. Bumagsak ang kisame nito na nakahambalang ngayon sa loob ng simbahan. Nasira rin ang pintuan at nabasag ang ilang bintana nito. Napuruhan din ang simbahang ito sa Bolo, Masbate City. Natanggal ang bubong ng simbahan. Nasira rin ang mga gamit nito sa loob. Pangalawang beses na naglandfall sa Palanas, Masbate ang bagyong Opong. Base sa assessment ng palasyo, Masbate ang pinaka-napuruhan ng bagyo. 3 na ang nasawi sa buong probinsya dahil sa bagyo. As per report po dito sa Setrip, may natumbahan ng pader, may drowning. Yun pa lang ang nakikita naming report. Bukod sa mga nasirang bahay at ari-arian, problema rin ngayon sa Masbate ang kawalan ng kuryente. Bukod sa Masbate, daang-daang mga biyahero naman ang na-stranded sa Matnog Port sa Sorsogon. Si Aling Lea na galing pang Bulacan, 3 araw na raw stranded. Sobrang hirap kahit pagligo, mag-CR, napakahirap, nagbabayad pa po kami. Marami kaming mga batang kasama Doon mga kapatid ko, pamangking ko, mga apo ko. Sali 18 kami lahat. Humaba rin ang pila ng mga sasakyan at delivery van patungong Matnog Port. Manakanang pag-ulan naman ang naranasan sa Naga City kanina. Mahigit 6,000 residente ang nag-evacuate sa takot na baka bahain ulit, gaya noong bagyong Christine. Kumpara nga sa Masbate, mas maayos naman yung sitwasyon dito sa Sorsogon kung saan maayos naman yung linya ng kuryente pati na rin yung linya ng komunikasyon. At kanina nga nakausap natin yung ilang mga stranded na pasahero dito sa pier at ang inaasahan nga nila sana daw bukas mas maayos na ang lagay ng panahon para payagan rin daw silang makabiyahe sa kani-kanilang mga probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa Sorsogon. Bok, mayan. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Suyu, live mula sa Sorsogon. Ilang lugar din sa Visayas ang pinadapa ng hagupit ng bagyong Opong. Natuklap ang mga bubong ng bahay at meron pang nasirang dike. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balita si Jan Arawa ng News 5 Visayas. Jan, kamusta kayo rin? Bok, matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Opong sa ilang bahagi ng Visayas, partikular sa Leyte at Samar. May nasira ring mega dike sa Antique. Nagkawasak-wasak ang dike na ito sa Kulasi, Antique. Nangyari yan kaninang umaga sa kasagsagan na pananalasa ng bagyong Opong. Ayon sa Antique, DRRMO, nasira na ang tulay sa bagyong Krising noong Hulyo. Lumala lang ang pinsala ng pananalasa ngayon ng bagyong Opong dahil dito inilikas sa mga nakatira malapit sa lugar. Napakalakas ng ulan, napakalakas ng hangin. Halos anurin ang lakas na alon ng mga bahay na ito sa tabing dagat sa Katbalugan, Samar. Sa coastal area sa barangay San Policarpo, tuluyan ng nasira ang mga bahay. Ang evacuation center inabot ng baha, pati ang bubong natuklap sa lakas ng hangin. Nagkasira-sira rin ang mga bahay sa barangay Malayog at Peña sa bayan ng Calbayog. Problema pa ng mga residente ang kawalan ng kuryente, linya ng telepono at internet. Sa Ormoc City naman sa Leyte, rumagasa ang flash flood sa ilang kalsada. Pahirap yan sa mga motorista. Gumamit na nga ng bangka para mailikas sa mga residente. Ayon sa Office of the Civil Defense Eastern Visayas, mahigit 15,000 pamilya ang nasa evacuation center. Landslide naman ang namerwisyo sa barangay Tabyunan sa San Fernando, Cebu. Kasamang natabunan ang isang gasolinahan. Wala namang nasaktan. Natagpuan naman ang isang mangingisdang nawawala sa Puro, Cebu sa kasagsagan ng bagyo. 15 oras daw kumapit sa payaw ng mga isda ang mangingisda. Daan-daang pasahero naman ang stranded sa mga pantalan sa Cebu. Nagpasalamat po para may pagkain kami. Kasi parang wala na lang talaga kami pang pamasahe na lang pa uwi. Nagsuspindi na rin ang klase ang probinsya. Bok dito sa Cebu na sa 4,000 individual o 1,000 pamilya na ang inilikas bunsod ng ulang dala ng bagyong Opong at ng hanging habagat. May sapat namang food packs para sa pamilya. Bok. Maraming salamat at ingat kayo, Jan Arawa. Nagdulot din ng matinding pinsala ang bagyong Opong sa Oriental Mindoro. Meron pang namataang buhawi malapit sa isang munisipyo. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Malakas na buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang humagupit sa Oriental Mindoro.
halos mabunot ang mga puno. Zero visibility rin ang coastal area sa bahagi ng San Jose Rojas. Katakot-takot naman ang malakas na hampas ng alon doon. Pati ang mga tricycle, hindi maibiyahe dahil sa lakas ng hangin. May nakunan ding buhawi malapit sa munisipyo ng bayan ng Baco. Sapul naman sa video kung paano liparin ang bubong ng bahay na ito. Sa bayan ng Nauhan, nawasak ang bubong ng Grandstand and Sports Complex. Patuloy ang pagpapalikas sa mga residenteng apektado. Sa bayan naman ng Socorro, nagkalat ang mga nabagsak ang puno at mga sanga sa kalsada. Agad namang nagkasan ng clearing operation ng mga bumbero. Sa Calapan City, 500 pasahero at motorista ang stranded sa highway dahil sa pagsuspindi sa biyahe sa Calapan Port. Namigay naman ang pagkain ng lokal ng pamahalaan sa mga stranded. Halos maghapon ang naranasang ulan sa Oriental Mindoro. Sa ika-6 kasing pagkakataon, naglandfall ang bagyong Opong sa bayan ng Mansalay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naantala ang maraming biyahe at flight dahil sa bagyong Opong. Sa NAIA nga, binigyan na ng higaan ng mga stranded na pasahero. Habang sa PTEX, marami ang magpapalipas muna doon dahil sa na-reschedule na biyahe. At live mula sa Paranaque, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano-ano bang biyahe ang nakansela dyan? Mean, matapos nga yung maghapon na kanselasyon at delay sa mga biyahe ay pasado alas 9 ng gabi ay unti-unti na nga bumabalik yung mga biyahe paruta dito nga sa Bicol Region at sila nga yung kanina na sunod-sunod nga na walang biyahe no simula pa alas 6 ng umaga. Sa ngayon naman, yung mga kababayan natin na nandito at na-stranded ay sila yung mga patawid sana doon nga sa Batangas at Matnog Port. No choice ang mga pasahero kundi magpalipas muna ng magdamag dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa huling bilang, 51 biyahe kasi ang kanselado dahil sa bagyong Opong. Katumbas yan ng nasa 500 pasahero na stranded sa PITX. Si Edgar nangangamba na baka makansela ang biyahe niya ngayong gabi panaga. Magasto siyempre, wala sa dito, kaya wala man akong dito, bahay. Biyaheng Paligaspi naman si Froilan pero dahil baha sa ilang dadaan ng kalsada dahil sa bagyong Opong, nangangamba siya na baka matagal ang biyahe. Malamang mga 24 hours abutin. Sa Terminal 3 naman ng Ninoy Aquino International Airport, binigyan na ng higaan ng mga pasaherong na stranded din. Ayon sa mga airline, libre naman ang rebooking at papayagan din ang full refund ng pamasahe. Kabilang sa na-stranded si Jerome at mga kaibigan niya na papunta sa ng Boracay. 2 beses na raw nakansela ang kanilang lipad. Yes, na-cancel po yung flight po namin Pero right now po, we are very glad and grateful po kasi meron pong klase ng ganito po na pwede kami magpahinga. So kahit na na-disappoint kami dahil sa may bagyo at wala naman talagang may gusto nun. Bukod sa mga higaan, mayroon ding mga charging ports at libreng inuming tubig na ibinigay sa mga pasahero. Sa Manila Northport naman, kanya-kanya ng diskarte ang nasa 100 pasahero. Naantala rin ang biyahe nila pa Bacolod, Iloilo at Cebu dahil sa bagyong Opong. Ilan sa kanila ginawa nilang higaan ang mga upuan. Ang iba naman naglatag na ng banig sa sahig. May libreng pagkain naman na ipinamahagi ang DSWD. Mean, tulad nga nung mga kapatid nating na-stranded sa Manila Northport, yung mga na-stranded din dito sa PITX ay kanya-kanya na rin ang latag at hilata doon sa ilang mga upuan dito dahil yung ilan ay hindi na makabalik doon sa kanilang bahay dahil doble gastos nga naman ito para sa kanila. Kaya naman hinihintay na lang nila o namamag-asa na mamayang madaling araw ay business as usual o back to normal lang nga yung ruta at mga biyahe. Yan. Right, maraming salamat sa iyo, Rainiel Pawid. Hagip din ang bagyong Opong ang Metro Manila kaya hindi rin ito nakaligtas sa malakas na ulan sa maghapon. Gaya na lang sa Las Piñas kung saan nahirapang dumaan ang mga motorsiklo at bisikleta sa CAA Road dahil sa baha. Halos mag-zero visibility naman sa ilang kalsada sa Muntinlupa sa sobrang lakas ng ulan. Sa Cubao, Quezon City, nabagsakan ng puno ang mga nakaparadang taxi sa Araneta City.
Wala namang nasaktan dito. Nasasagutin daw ng pamunuan ng Araneta City ang pagpapaayos o pagpapalit sa taxi. Sa Maynila, nakadeploy ang mga mobile water pump gaya ng nasa Rojas Boulevard. Ito ang naglalabas ng tubig mula sa mga drainage at sa lungsod para maiwasan ang baha. Kanina, in-inspection ito ni Manila Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes. Posibleng lumabas bukas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong. Pero magpapaulan pa ang buntot nito sa ilang lugar ng Luzon. Nasa West Philippine Sea na ang bagyo sa layong 215 kilometers ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Napanatili nito ang lakas nito sa Severe Tropical Storm category. Signal number 2 naman sa Occidental Mindoro, kanlurang bahagi ng Batangas at Calamian Islands. Signal number 1 na naman sa halos buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Western Visayas. Unang naglandfall ang bagyo kagabi sa San Policarpio, Eastern Samar. Naglandfall din ito kanina sa Palanas at Milagros sa Masbate, San Fernando at sa Alcantara, Romblon at pang-anim sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Ayon sa Metra, posible pang magpaulan bukas ang buntot ng bagyo sa Palawan, Zambales, Bataan at Pangasinan. Bukas na rin yan lalabas ng PAR. Pero ayon sa Pag-asa, may dalawang bagyo pa na posibleng mabuo malapit sa bansa sa pagtatapos ng Setyembre o sa pagsisimula ng Oktubre. Kaugnay pa rin ng bagyong Opong, suspendido ulit ang pasok bukas sa ilang lugar maliban sa mga ahensyang may kinalaman sa Disaster Preparedness at Health Service. Base sa post ng mga LGU, wala pong pasok sa lahat ng antas ng klase sa lungsod ng Maynila at Marikina. Pati na sa ilang lugar sa Rizal, gaya sa Montalban, Morong at Tanay. Buong Cavite Province naman ang suspendido ang klase maging ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Kabyo tayo sa ibang balita, uuwi raw at haharap sa mga akusasyon sa flood control project si Congressman Zaldico. Ayon sa DOJ, kasalukuyang nasa Europa ang kongresista. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. May impormasyon na raw ang Department of Justice kung nasaan si Ako Bicol Representative Zaldico na iniuugnay sa anomalya sa flood control projects at budget insertions. As a European, Spain or France, a lot of text messages are coming in that he's in France. Hihiling ng Blue Notice ang DOJ sa Interpol para ma-monitor ang lokasyon at aktibidad ni Ko. May hanggang September 29 si Ko para umuwi. Yan ay matapos bawiin ng Kamara ang travel authority niya para sa pagpapagamot daw sa Amerika. Sa sulat ni Congressman Ko kay House Speaker Boji D, tiniyak niyang babalik siya ng Pilipinas at haharapin ang mga akusasyon sa kanya. Wala raw siyang nakuhang kickback sa mga proyekto ng DPWH. Mariing itinanggi ni Ko ang tila pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act. Paliwanag niya, dumaan sa tamang proseso ang bicameral report at ang 2025 budget at parehong inaprubahan ng dalawang kapulungan sa plenaryo. Kabilang si Ko sa mga inirekomenda ng National Bureau of Investigation na isailalim sa case build-up para kasuhan kaugnay sa umano'y katiwalian sa flood control. Kasama rin sa pinakakasuhan sina Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Gayon din ang iba pang opisyal sa pamahalaan at pribadong individual. Posible silang maharap sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds. Ayon sa DOJ, nakabase ang rekomendasyon sa mga testimonya ni Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at dating Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi naman kasama sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senadora at kasalukuyang Makati Mayor Nancy Binay. Paliwanag ni Remulla kung bakit wala si Romualdez. Wala pa kasi yung Gutierrez affidavit pa lang ang lumalabas. He didn't show up today at gusto namin iklaro lahat. Bakit wala rin si Mayor Nancy? We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. Samantala, pasok na sa Witness Protection Program ng DOJ ang kontratistang si Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction. Pero hindi pa ibig sabihin yan ay state witness na siya.
Ine-evaluate pa rin sina Sara Diskaya at Henry Alcantara. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Donnie Pangilinan with Kyle Echari ang mapapanood natin sa upcoming and intense action serye na Roja. Kumusta na ang mga preparations? Kompleto na ang 200 guests ng La Playa Roja. Guys, fully book tayo ngayon. Marami tayong VIP. Go, go, go! Trailer pa lang, mapapamangha ka na sa scenic location ng La Playa Roja with fun vacation and activities na para bang ikaw mismo ang nagbabakasyon. Nariyan din sina Lorna Tolentino, Janice de Belen, Sandy Andolong, Joel Torre, Freddie Webb at Mark Abaya. Pero wait, may pag-hostage na mangyayari sa resort. O diba, from chill to survival mode ang PEG. Yan ang sabay-sabay nating aabangan this October dito sa TV5. Humanda ng makikantawanan dahil simula bukas, umpisa na ulit ang ating video kay Party on TV sa Singaling. Mga celebrity ang magpapasing laban. Unang magtatapatan ang veteran actress na si Carmi Martin, ang komedyanteng si Rufa May Quinto at si social media star Yo Bab. Tutok na sa Riot sa sayang Sing-Lebrity Edition ng Singaling bukas 7 p.m. at sa Linggo 8 p.m. dito lang sa TV5. Marami pa akong ichichika sa inyo kaya walang bibitiw. Susunod, baha dahil sa bagyong Opong, nagpaalala sa mga residente sa Batangas sa kinukurakot na flood control projects. Militar, nasubok daw sa gitna ng protesta laban sa korupsyon ayon kay AFP Chief Browner. At Jake Cuenca at Chief Filomeno nag-unfollowan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bago ang pagbibitiw ni Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, Giniit na Executive Director ng komisyon na ayaw nilang mabahira ng politika ang investigasyon. sa panayam kanina kay Attorney Brian Hosaka sa programang The Big Story, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging patas ng pagsisiyasat kaugnay sa mga manumalyang flood control projects. Ngayong linggo lang tinalaga si Hosaka bilang Executive Director ng ICI. Sa ngayon, patuloy na gumugulo ang investigasyon ng komisyon. Lahat ng testimonya na isinusumite sa kanila ay daraan sa verification. Hindi naman nabanggit ni Hosaka ang tungkol sa resignation ni Magalong. Wala pang detalye kung sino ang papalit sa nabakanting posisyon ng alkalde. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Magalong. Libo-libong pamilya ang lumikas sa Batangas dahil sa bagyong Opong. Ang ilang binaha na alala ang mga kinurakot sa flood control funds. At live mula sa Batangas City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kamusta na ang panahon dyan? Mayan, sa ngayon nga ay umaambon ulit dito sa ating area sa Batangas City, pero sa ngayon nga ay nakataas pa rin or ibinaba na to signal number 1 ang buong probinsya ng Batangas. Malakas ang agos ng tubig sa bahaging ito ng bypass road sa Barangay Malinis sa Lemery, Batangas. Bunsod yan ng ulang dala ng bagyong Opong. Pahirap sa mga motorista. Sa ibang bahagi ng barangay, abot binti ang baha. Si Aling Brigida napilitang lumikas. Ang lahat kong gamit nyo'y basa. Hindi ko maintindihan kung paano. Yung tatakot kaya ako hindi makabalik, baka ako'y lumakot palalo. Ngayong hapon, mas naramdaman ang malakas na hangin sa Lemery. Ang mga puno ng niyog tila sumasayaw sa hangin. Tayo po ay signal number 3 na. Sa Barangay Libhon, Batangas City, pinalikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog, bagaman may ilang nagmatigas. Palagay loob na po.
Kasi may mga gamit po, tapos ay pag inabot ng baha, lulubog yun, tapos ay ang may iwan ng gamit namin sa halip na aming maisalba, mas marami hong masisira. Sa Barangay Simlong, maaga rin bumalik ang mga mayangisda mula sa pagpalaot. Sa ngayon, naka-red alert status ang Batangas City. Binabantayan nila ang nasa 30 barangay na prone sa landslide o di kaya baha o storm surge o daluyong. Kailangan siguro casualties tayo. Ang bagyo kasi pwedeng lumihis yan, pwedeng mawala, pwedeng humina, pwedeng tumama rin sa atin. Sa ngayon, libo-libong residente na ang iniligas sa probinsya. Kabilang dyan si Aling Nerman na madalas bahain ang bahay. Kaya hindi niya maiwasang madismaya sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Bakit ganun po ang nangyayari? Kaya po sila inilagay para maging maayos po ang takbo ng sitwasyon ng Pilipinas. Sa halip na itulong sa mga tao, sa halip na may mga ipinagagawang kung ano man, dapat doon nila inilalagay. Kami po ang nahihirapan. Sa Barangay de la Paz sa Piñan, Laguna, nakahanda na rin sa paglikas ang mga residente. Dati pa itong lubog sa baha. Pero baka lalo pang tumaas ang tubig sa barangay kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Dinala na sa evacuation center ang karamihan sa mga residente. Nasa 400 pamilya ang nananatili ngayon sa isang eskwelahan. Mayan, ayon kay Batangas Governor Vilma Santos Recto ay nakadepende po or nasa diskresyon ng mga LGU kung magkakaroon ng declaration ng class suspension bukas. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosikot. Ingat kayo dyan. Hindi man inulan, lubog pa rin sa baha ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ang sinisisi ng mga residente, ang flood control project na hindi pa rin tapos. At live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gaano katagal ang kalbaryo ng mga taga-riyan? Bok, maghapon niyang hindi umulan dito sa bayan ng Kalumpit pero ang mga residente 5 buwan nang nagtitiis sa baha. Hindi araw o linggo kundi buwan na ang binibilang ng mga residente ng Barangay Santa Lucia sa Kalumpit, Bulacan kung gaano nakatagal silang nagtitiis sa baha. Sa tala ng barangay, nasa 700 bahay ang lubog sa tubig. Katumbas yan ng 1,020 pamilyang nagtitiis sa ganitong kalbaryo. Dahil 5 buwan nang lubog sa baha ang compound na ito sa Barangay Santa Lucia, Kalumpit, kaya gumagamit na lamang sila ng bangka bilang kanilang transportasyon. At kung dati ito ay palayan at tubuhan, ngayon ay isang palaisdaan na. Ayon sa pamunuan ng Barangay Santa Lucia, may flood control project naman sa kanilang lugar pero hindi pa ito tapos. Sinusubukan pa namin kunin ang detalye ng proyekto, kagaya ng contractor nito at kung kailan ito nakaschedule matapos. Meron naman po, kaya lang po hindi po tapos eh. Putol-putol po yung riprapping na ginagawa sa gilid ng kailugan namin. Hindi namin kailangan yung mahabang diskusyon. Ang kailangan namin, agarang solusyon para sa mga naninirahan dito. Ang masaklap sa tagal ng baha, marami na ring nagkakasakit ng leptospirosis at dengue. Marami rin ang nawalan ng hanap buhay. Dating magsasaka, ngayon na wala na kaming mapaghanap buhayan. Kumakapit nila sa patalim, utang ng pera kung kani-kanino para makaraos ng pang-araw-araw. Sana nakikita nyo yung sitwasyon ng mga Kalumpiteño dito sa bayan ng Kalumpit. Kung wala kayo kinalaman, linisin nyo, lumutang kayo. Ang Kalumpit ay parte ng 1st District ng Bulacan. Matatandaan nitong Miyerkules, inamin mismo sa Senado ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng proyekto nila sa nasabing distrito mula 2019 ay substandard. Bok, laking pasalamat naman ng mga taga rito na hindi nga nagpaulan ng bagyong Opong. Gayunpaman ay nananatili pa nga rin silang tigang sa solusyon sa problema sa baha. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo.
Nag-unfollowan sa Instagram sina Jake Cuenca at Chi Filomeno sa gitna ng issue ng alleged breakup. Lalo tuloy tumindi ang usap-usapan ng netizens na baka hiwalay na nga ang dalawa. Wala naman kasing bakas na may alitan ang dalawa. 2023, nang umamin si Jake na naglakas loob siyang lapitan noon si Chi. Pero walang direktang kumpirmasyon na sila hanggang sa mapabalitang break na sila. Hindi pa nagsasalita ang dalawa sa issue. Susunod, katapatan ng militar. Nasubok daw dahil sa malawakang protesta kontra korupsyon ayon sa kanilang hepe. SUV na nakaparada sa Cagayan de Oro City, nayupi matapos mabagsakan ng puno. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Halos nahati ang itim na sasakyang nakapark sa Cagayan de Oro City. Malakas kasi ang hangin na tulan na dala ng bagyong Opong. Ayon sa ilang nag-comment na netizens, nangyari yan sa isang universidad sa Cagayan de Oro. Hindi pa malinaw kung may tao sa loob ng sasakyan nang mangyari ang insidente. Inamin ni Armed Forces Chief Romeo Bronner na nasubok ang katapatan ng militar sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon noong September 21. Naging hamon daw sa kanila kung magiging tapat sa konstitusyon o bibigay sa politika. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. Kumalat online ang umano'y fake text message na may planong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Niluluto raw ito ng Central Intelligence Agency ng Amerika at ilulunsad ng Armed Forces of the Philippines. Mangunguna raw sa pagpapatalsik sa Pangulo si Defense Secretary Gilberto Teodoro, habang si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang magiging kalihim ng DND. Agad itong pinabulaanan ng AFP. Anila, malisyoso, kasuklam-suklam at delikadong disinformation ito. Layon lang umano nito na pahinain ang chain of command at paghiwalayin ang Pangulo at ang militar. Samantala, sa sarili namang column ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa Inquirer.net, noong September 23, binigyang diin niyang nanatiling disiplinado at profesional ang militar sa gitna ng protesta. Para raw sa AFP, defining moment ang September 21 protest. Sinubok kung tapat sila sa konstitusyon o bibigay sa politika. Pero sa huli, iginiit ng AFP na hindi sila para sa politiko, kundi para sa republika at sa konstitusyon. Ilang araw bago pa ang protesta noong September 21, nakipagpulong pa si Pangulong Marcos kina Teodoro, Browner at mga general. Ipinakita rito ang manifesto ng suporta sa kanyang kampanya kontra korupsyon. Paalala ni PBBM, ang panunumpa ng mga sundalo ay hindi sa tao, kundi sa bayan at sa republika. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Abangan, dalawang magkayakap na bayawak na ispatan sa UP Visayas sa Iloilo. At Filipino-German model na si Kirk Bondan, wagi bilang Mr. International 2025 sa Thailand. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kalabos ang isang lalaking college student na nang-blackmail sa isang dalagitang senior high school student sa Manila. Nagbanta ang suspect na ipapakalat daw online ang mga malalaswang larawan at mga video ng dalagita. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking yan habang inaaresto ng mga pulis sa isang kalsada sa Ermita, Maynila. Suspect siya sa pambablackmail sa isang 17 anyos na dalagitang senior high school student. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, sa isang messaging app nagkakilala ang biktima at ang lalaking suspect na isang 22 anyos na college student. Pinangakuan niya ang dalagita ng 20,000 pesos kung magpapadala siya ng malalaswang larawan at videos ng kanyang sarili. Kumagat naman ang biktima. Pero imbis na magbayad,
Tinakot ng sospek ang dalagita na ipakakalat ang mga masiselang pictures at videos nito online. After sending that nude photos and videos, doon na nagumpisa yung coercion dito sa minor na biktima at kinausap ng suspect na magkita sila sa isang motel sa Manila. Nagkita ang dalawa kinabukasan at dito na ikinasa ang pag-aresto sa sospek. Tumanggi na siyang magsalita. Mahaharap ang sospek sa mga reklamong grave coercion, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Muling magbabalik sa bansa ang Japanese rock band na One OK Rock para sa kanilang concert. Gaganapin yan sa SM Mall of Asia sa March 4 next year. Sa ticket prices naman, nasa 9,500 pesos ang VIP A standing, habang 9,000 naman sa VIP B standing at lower box A. Naglalaro naman from 3,000 pesos o 3,500 pesos to 8,500 ang Gen Ad hanggang lower box B. May stops din ang banda sa Thailand, South Korea, Singapore, Hong Kong at Malaysia. Wagi na naman ang Pinoy. Tinanghal na Mr. International 2025 ang Filipino-German na si Kirk Bondad. Nasa kanyang winning Q&A portion, sinabi ni Kirk na importante ang critical thinking para matukoy kung ano ang totoo sa fake news. After ng crowning moment, inilabas na rin agad ang official portrait ni Kirk as a Mr. International. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Stay safe, mga kapatid. Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, pag-inggit, pikit. Oo naman. Oy, sweet na sweet ang dalawang bayawak sa kalsada sa Iloilo. Magkayakap na para bang walang paki sa mundo ang dalawang bayawak na yan. Ayon sa uploader, nakita niyang pambirang senar na yan sa UP Visayas. Ba? Pero pag-ilino ng isang biologist, hindi pala sila nagliligawan. Ang pagyakap sa isa't isa ang paraan daw ng mga bayawak para mag-agawan sa teritoryo. Kita mo, pareho pa ng lalaki. Nagre-wrestling, hindi sila holding hands. Nag-iwalay din kayo? Ayan, yan na naman. Parang may hugot talaga si Miss. Yun na din kayo. Bayawak, no? Hindi, ano ulit? Hindi crocodile. No? Bayawak. Balik na naman siya sa sana niya. Pero parehas sila, walang pakialam. No? Nagyayakapan. Ano? Good ba na nga tayo? Laban na dalawang kasama ko rito. Ay, meron pala akong countdown. Okay, mga kapatid, pampasaya lang, oh. 90 na lang po na araw. 90 na araw na lang po. Pasko na. At yan po ang 45 minutong pag-imayos mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbubalita. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako na po si Ading Gao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.